pambato sa 2028 tapos Vice President si BBM. Kasi yan, mga kababayan, hindi na mangungurakot yan si Ramon Ang eh. No, kung ang ipapanawagan din lang naman natin mga kababayan at hindi matupad ito, no? Na panawagan natin na si BBM ang maging presidente ulit. Eh si Ramon Ang, bakit hindi natin tulungan mga kababayan kasi sa sobrang yaman yan mga kababayan, tingnan nyo, nagboluntaryo na mga kababayan si BBM, ay si Ramon Ang mismo, no, na siya na ang bahala. Lalo na sa Metro Manila, sa Maynila, yung dulot po ng pagbabaha na yan. Oh. Biruin nyo, yan, sa panigurado, hindi na mangungurakot yan, talagang matulungin din mga kababayan. At kumikilos na walang bayad. Oh. Tingnan nyo, nagboluntaryo na mismo. Oh, ito, pakinggan natin ha, si BBM. He's able to bring it in on time. And, the man is an engineer. So I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan. He's actually given me already this briefing before. And however, there is still another side to his proposal. And the other side of his proposal, I will fix the flooding problem. I will seal the areas here in Metro Manila anyway. But the mayors, the LGUs have to take care of the garbage problem. It simply doesn't work until we have a solution to the garbage problem. We have a proposal for waste to energy solution in Manila, City of Manila. So baka naman, so that I think that will go on, but that's only for Manila. So itutuloy natin, titingnan natin kung magandang lumabas doon. And if that's the case, then that's what we will do with other parts of at least Metro Manila sa una or the other urban areas na nababaha. So, again, anybody who wants to help, it's a welcome offer. Yes. So, just a quick follow-up. So, yung proposal po ni Senador Panfilo Lacson na itap din yung ibang mga bilyonaryo sa bansa, welcome din po sa inyo. Siyempre, you do not, you don't look a gift horse in the mouth. Kung handa silang tumulong. And this is not anything new. The so-called taipans of the country, pagka meron tayong gustong gawin, nag-o-offer talaga sila. Yan mga kababayan, yung mga mayayaman dyan ha, panawagan natin ha. Oh, bawas-bawasan naman natin yung pera natin kasi hindi naman natin madadala yan sa kabilang buhay. Ha? Kaya tulong-tulong din pag may time. Okay? Na itutulong. So I will certainly look at this proposal of Ramon very, very closely and see if we can do it. Like I said, it will require that coordination between LGUs and I guess San Miguel, whatever it is, what part it is that they want to play. Pero nagdi-desilt na siya. Pasig River, dinidesilt na niya. So alam niya talaga yun. So anyway, that's something that's very welcome, as I said. Any offers of help are always. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. Sir, the next question will come from Ana Felicia, GMA News Online. Good morning, Mr. President. Right. Sir, Senator Tulfo mentioned earlier na isang undersecretary ng DPWH yung reportedly nasipak dahil po dito sa anomalous flood control. Is this confirmed, Mr. President? And sino-sino pa po kaya yung involved dito sa corrupt flood projects po? If we can name them, Mr. President. Now, we just open the website. No, I need to hear from other people because makukuha kong report? Makukuha kong report sa kung sino man, maganda lahat. So I need to hear from people first. And then if there is really something na kailangan sasabihin talaga. Yan na yung sinasabi natin mga kababayan, na lalabas ang katotohanan na kung saan ay yung paratang na ibinabato nyo kay BBM, lalo na yung mga kritiko ni BBM mga kababayan, dahil nga po sa flood control na binabanat nyo kay BBM, ayan na po ang sinasabi natin na lumalabas na mga kababayan ang katotohanan na hindi pala si BBM ang corrupt, no? Yung pala, yung mga nakaraan na kung saan mga kababayan, napakalalaking pera, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan patungkol dyan sa flood control na yan mga kababayan. Eto, no? Mukhang
maraming masisibak dito. Nako, mga kababayan, ito na yung sinasabi natin, no? Na natuklasan